topic natin for today ay planted for a purpose. Amen. Ayan. Dahil nga yan, basahin po natin ang ating main verse, mga awit 1 verse 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Amen! Ayan. Planted for a purpose. Alam ko sa mga nakaraang lockdown, sino dito yung mga naging plantita at plantito? Madami yan. Ako po naging plantita ako, kaya nagbebenta po ako ng mga aloe vera, oregano, mga ano-anong halaman. Bigla ako naging plantita nung lockdown eh. Pero katulad po itong mga susunod kong papakita po sa inyo mga pictures. Ito, sa iba-ibang lugar, ito na itanim. Katulad nito, una, ano to? Strawberry. Meron po ba kayo sa hardin nyo yan? Diba? Nakikita natin yan madalas sa Baguio. Ito pa, yung next natin. Nakikita rin natin to dun eh. Sunflower. Saan din to? Sa Baguio, meron din to eh. Diba? Next po natin. Ito ay water lily. Sino po may water lily sa asyenda niya? Wala. Dito sa may Pasig, alam ko dyan sa may Pasig meron eh. Ito pa, next. Ito sa malalamig to, pine tree. Anak, pag may pine tree ka, lalo na magpapasko, sarap decoration niya, no? Pag may pine tree ka sa backyard mo. Tara, may pine tree sa backyard, ibig sabihin malamig yung lugar mo. Next natin ay apple. Saan po may tanim na apple? Sa puno? Tama, sa puno naman. Hindi naman to. Sa mga malalamig na lugar. Tama ba ako? Amen. Etong last picture ay ang cactus. Saan to nakikita? Sa deserto o sa may init na lugar. Diba? Ay ang mga halaman na yan, nakikita po natin sa iba-ibang lugar. Pero sila namumunga sa mga lugar kung saan sila tamang lalagyan. Tama ba? Ang cactus kaya pag nilagay ko to sa Iceland, mabubuhay to. Ang tingin niyo po ba ang strawberry pag tinanim ko sa poso sa bahay namin, mabubuhay yan? O ang water lily ay itanim ko sa lupa, mabubuhay kaya? Ano sa tingin niyo? Hindi, di ba? Kasi bawat isa ay may kinalagyan. Sabi mo sa tabi mo, ikaw meron ka din. May kinalalagyan ka at may pinaglagyan sa'yo ang Diyos. Di ba? Sabi nga, dapat alam mo kung saan ka nilagay ng Diyos. Marami sa atin, hindi natin alam eh. Gulong-gulo tayo. Porket marami doon, baka doon ako, hindi ako dito. Pero hindi, may pinaglagyan sa'yo ang Diyos. Sabi nga, para alam mo kung saan ka nilagay ng Diyos, makikita mo ito sa pamamagitan ng 5 Ps. Yung iba 4 Ps. Sino yung 4 Ps member dito? Tayo 5 Ps. Ha, lamang ng isa. 5 Ps. Ano po yung 5 Ps? Number 1, place. Malalaman mo kung saan nilagay ni Lord sa lugar. Ano ba yung place? Malalaman mo, a place where God choose you. Kung saan ka pinili ng Panginoon. A place of fellowship with God, a place of destiny, and a place of assignment. Malalaman mo kung tama bang lugar to, kung dyan ka pinili ni Lord, dyan ka talaga. Huwag makulit. Sabi mo, kung saan ka nilagay ni Diyos, dito mo makakausap ang Diyos, dito mo siya makaka-fellowship, dyan ka nilaga, at dyan may ipapagawa sa iyo ang Diyos. Amen ba? Ayan, sabi dito sa Genesis 2 verse 8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon din nila ang taong kanyang nilalang. Sino po ito? Matagal ng media ko Next, yon. Sino to? Si Adan. Si Ninong niya nakatalikod. Hinahanap si Ninang. Joke lang. Si Adan. Di ba? Si Adan, hindi naman siya sa iba nilagay eh. Saan nilagay si Adan? Sa Eden. Di ba? Kung saan siya nilagay, dun siya nilagay ni Lord kasi dun siya gagamitin at dun may assignment sa kanya. Ba't kaya hindi nalagay si Adan sa Egypt? Magtayo ng pyramid mag-isa. Di ba? O kaya sa baba siya pwede, sa Iceland, magtayo ng yung bahay ng mga taong yelo. Di ba? Hindi. Dilagay siya sa Eden. Kasi doon may assignment sa kanya si Lord. Di ba? Sabi nga, Genesis 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Doon nilagay si Adan. Kasi nga, doon may pagagawa sa kanya ang Diyos. Ganun din. Tingnan mo yung katabi mo, sa ka ba nilagay ni Lord? Sa tingin mo,
sa JIL, sa El Shaddai, sa Muslim, ano pa ba yung mga pwede natin? Katoliko, saan ka ba nilagay ni Lord? Ngayon tanong mo yung katabi mo, saan ka nilagay ni Lord? Sumagot ka naman. Sagutin mo, mahirap lang kausap. Bahala ka dyan. Kahit saan. Di ba? Hindi, kung saan ka nilagay ni Lord, dun ka. Amen. Si Moises ay ganun din. Saan kaya tinawag si Moises? Nung tinawag siya ng Diyos, sa burning bush. Di ba? Bakit hindi pa siya tinawag nung nasa Egypt pa siya? At prinsipe pa siya? Bakit kung kailan siya naghirap, dun siya tinawag at kinausap ng Diyos sa burning bush? Kasi doon siya kakausapin ng Diyos. Yun ang lugar kung saan siya tinawag ng Diyos, sa burning bush. Sabi dito sa Exodus 3, verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. Doon siya kinausap ni Lord. Doon sinabi ng Diyos na ako ay ako nga at ako ang magpapadala sa'yo. Pwede naman, bakit nung prinsipe hindi pa siya kinausap, mas may power siya nun. Bakit kaya? Kasi may assignment sa kanya si Lord eh. Sa dalis ng buhay niya, dun siya gagamitin ng Diyos. Amen. Sino dito nakaramdam ng dalis ng buhay niya? Yung, may tugtog, may background music. Lagi na lang ako, pwede ba sila na lang? Di ba? Yung iiyak ka na lang, pero hindi mo alam, yan pala yung gagamitin sa'yo ni Lord para mas lalo siyang makilala. Di ba? God is the one who chose the place for us where He will be placed. Hindi ikaw ang pipili. Ang Diyos ang pipili kung saan kanya tatawagin. Hindi pwede sa tribo, ayoko dito, ba't hindi na lang ako sa Amerika tinawag, ba't sa Pilipinas? Pwede bang sa iba na lang ako tawagin? Okay, ano pa ba magagandang lugar? Canada. Pwede naman ako sa Canada tawagin. Bakit sa Pilipinas? Kasi dyan ka gagamitin ni Lord at dyan siya maluluwalhati. Hindi ka may establish kung pakalat-kalat ka. Dapat nasa tamang lugar ka para ma-establish ka. Tulad po ng mga sinabi ko, itong picture na to. Ayan, pag pinilit mo ang sarili mo sa lugar na hindi ka nilagay ng Diyos, mamamatay ka. Katulad ng halaman na yan, hindi ko alam kung anong halaman yan, pero katulad po nung sinabi ko kanina, kung ang water lily ay itatanim ko sa lupa, sa tingin nyo ba mabubuhay siya? Hindi siya para dun eh. Sabi mo sa atin mo, saan ka, kung saan ka, doon ka. Huwag kang makulit. Huwag malikot. Di ba? Marami akong kilalang malikot eh. Ay, konti lang at 10 a.m., 4 a.m. ako aatin. Hindi, kung sa 10 a.m. ka tinawag, bakit ka magpo 4 p.m.? Kung sa 4 a.m. ka naman tinawag, bakit ka magti 10 a.m.? Kung saan ka nilagay, dun ka. Kasi dun ka gagamitin ni Lord. Kaya pag pinilit mo, di ba, nilagay ka nga bilang song leader. Bigla na paubo. Nilagay ko bilang song leader, ayaw mo. Gusto ko po mag-drum eh. Mas astig po kasi pag nagda-drum. Song leader ka nilagay. Kahit anong palo mo dyan, hindi mo maluluwalhati si Lord kasi hindi ka para dyan. Kung tinawag ka naman mangaral, ayoko po nakakahiya. Dito na lang po kung okay na akong attender. Hindi. Tinawag ka para mangaral, mangaral ka. Kung tinawag kang mag-businessman, mag-businessman ka. Kung tinawag ka niyan, maging media, cameraman, o saan ka man, sa ministry dito sa church, magpagamit ka. Kasi pag umalis ka at pinilit mo sa lugar na hindi ka nilagay ng Diyos, mamamatay ka. Patay agad, Sister MJ? Hindi. Mamamatay yung relasyon mo sa Diyos. Mararamdaman mo kahit anong trabaho mo. Mapagod ka man ng paulit-ulit, hindi mo maluluwalhati ang Diyos, mararamdaman mo parang wala kang ginagawa. Parang walang nangyayari. Di ba? Naramdaman ba natin to? O ako lang? Baka ako lang Naramdaman ko din po to nung pinipilit ko. Maging song leader. Naging song leader naman po ako, pinagbigyan ako sa kids ministry. Kaya mga bata galing kumanta, di ba? Ako nagturo doon. Di ba? Di ba? Kung saan ka nilagay ni Lord, doon ka. Yan, kung ayaw mo matay yung relasyon, alam mo yung pag ikaw nasa tamang lugar ka, kahit anong trabaho mo, yung mga nag-ministry dito, bilib ako lalo na yung mga kabataan, minsan anong oras na uuwi, si Rod, sila minsan chat ko pa yun, alaw na sel, may patingin nga ako na send ko baga niya, nagagawa pa rin. Pero alam mo yung kahit pagod yung katawang lupa mo, pero yung spirit mo, masaya kang ginagawa. Kasi alam mo naluluwalhati mo si Lord at alam mong dyan ka nilagay ng Diyos.
Amen? Sabi nga, you are planted for a purpose. Ayan, tinuro ka. Turo mo yung katabi mo. Turo mo yung katabi mo, you are planted for a purpose. Dito ka nilagay ng Diyos. Ayan. Hindi aksidente yan. Na katulad nung youth service mo sa amin nung Sabado. Sabi ko, kahit mukha kayong aksidente, mukha tayong aksidente, hindi to aksidente. Sino dito tinadyakan papasok ng church? Meron po ba in-invite ka, pasok, ganon. Meron po ba tinadyakan dito para pumasok? Wala. Hindi yan aksidente kasi wala namang pumilit sa'yo, hindi ka naman hinila papasok eh. Walang aksidente. Ibig sabihin, may purpose si Lord sa buhay mo. At dito ka nilagay. O, kalabitin mo dito ka pala eh. Huwag ka nang aalis. Di ba? You must be in Eden, a place where God talk to you. Bakit sa Eden? Ito po, hindi lang tayo sa Eden kasi mahirap, baka lumabas ka, hanapin yung Eden eh. Kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa'yo, dun ka. Di ba? Saan madalas nakikipag-usap ang Diyos? Sa church. Kasi dun mo narinig ang word of God niya eh. Hindi sa bar, hindi sa sabungan. Kahit nakikita niyo yung pangalan doon na tag doon, Jesus, Kristo. Kristo pala, sorry. Kristo, wala doon si Lord. Dito ako kinakausap, sabi Kristo daw, Kristo. Hindi! Sa church! Sabi mo sa katabi mo, sa church ha! Sa church, kung saan ka na dapat alam mo kung saan ka nilagay ng Diyos. Number 2, sa P, purpose. May purpose ka, kaya ka nga tinanim eh. Mayroon kang purpose. Ang strawberry, kaya siya tinanim sa malamig kasi bubunga siya ng strawberry at may makakain tayo. Ganon din po ang mga sunflower, ang pine tree, ang cactus. May purpose. Isa po dahil nga naging plantita ko, ang cactus pala, kaya siya nasa dry season, nasa dry na place, kasi kaya niyang mag-impok ng water sa sarili niyang katawan ng cactus. Kaya pag sa desyerto, naipit po kayo, maghanap kayo ng cactus. Pag kinat niyo yun, may mapipiga kayong tubig. Galing, may nalalaman kayo from plantita, Mami B. Di ba? Kaya pala, ang cactus ay nandoon kasi may purpose. Pag may nauhaw sa gitna ng desyerto at walang makitang tubig, pero may cactus, maiibsan ang uhaw nila pag yun ay biniyak nila. Di ba? O, may natutunan. Biglang magtatanim ng cactus yan. Hindi. Sabi dito sa purpose niya, God's not calling you to fit in His calling. He is calling you to a higher purpose. Tinawag ka ni Lord para sa mas higit pang paggamit sa'yo. Hindi ka lang, wala po kasi akong talent. Baka dito lang po ako talaga. Pero alam nyo ba, maging taga-kamay ka lang, kung diyan ka nilagay ni Lord, diyan ka gagamitin. Diyan siya maluluwalhati sa'yo. Sa church, importante mga taga-kamay. Kasi you feel welcome. Diba? Hello po. Yung iba kasi snobbers. Who you? Sino ka ba? Ganyan pa. Pero dito, diba? Pagpasok po pa lang, lalo na pag welcome, kakamayan ka ng bawat isa. Hindi po tuwing election kami kumakamay, ha? Kahit po hindi election, kumakamay kami rito. Diba? Kasi nga, we are not just a church, we are family. Meron kang higher purpose. Diba sabi nga dito sa Exodus 9 verse 16, But I have raised you up to this very purpose, that I might show you my power and my name might be proclaimed in all the earth. Para makilala lalo ang Diyos. Hindi makilala tayo. Hindi ka makilala kung ano ka, kundi makilala si Kristo sa'yo. Yun ang purpose mo. At higit yun sa purpose ng iba, yung makilala si Lord. Amen ba? Ano pa? Number 3, na P. Provision. Dito minsan nagaguluhan tayo. Sabi nga, with a purpose comes a provision. Genesis 2 verse 9. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. May provision. Nung dinala si Adan sa Eden, prinobide ni Lord, hindi lang pagkain. Pag binasa niyo po, maging magagandang pagmasdan. Akalain mo, sarap ng buhay ni Adan, no? Habang binabasa ko din, imagine ko si Adan, pagbukas niya, ang gaganda, may tulips, may sunflower, parang hello, diba? Wala kang iniisip monthly, may dadating na Meralco, ganun, tubig. Hindi nag-isip si Adan, prinobide ni Lord. Walang maniningil sa kanya, pero nakakakain siya. Hindi lang nakakakain, prinobide pa ni Lord, magandang tanawin. Diba? O tingnan mo yung katabi mo. Magandang tanawin ba yan? Linggo ngayon. Yung iba, baka hindi naligo
Maligo-ligo tayo. Kahit malamig, maligo. Lalo na Ayan. Diba? Tinubahid ni Lord, hindi lang pangangailangan, kundi magandang paningin din sa Kanya. Sabi, God only fund His plan. Sa provision si Lord talaga. Pag plano niya yan, at dyan Kanya nilagay, si Lord magpo-provide. Sabi dito, Genesis 2, inulit ko po yung kanina. Pag plinano ni Lord yan, siya maglalagay. Konting testimony po. Alam niyo po, nung kami ay nilagay sa Baysa, kasi nakakaalam po, ang JTG Baysa ay lockdown church. Kasi paglipat namin, isang linggo gawain, next week, lockdown na. Sabi ko, ba naman yan? Lockdown agad? Di mo na tayo pina-entry, pinasabik lang tayo. Dumating kami sa Baysa, wala po kaming kamag-anak. Wala kamag-anak, ganun. Walang kamag-anak. May kilala, pero hindi namin mga kaibigan. Nung pinadala po kami doon, sabi ko gano'n. Tapos si Pastor Jericho nawalan ng lisensya. Akalain mo, nawalan ng lisensya. Nawalan ng motor. Tapos may pinagagatas po ako si Jansen ay nagagatas sa diaper pa noon. Sa Jansen pa, maselan sa gatas. Sabi ko, Lord, pinadala mo ba kami dito? Sabi ko, kung pinadala mo kami, ikaw mag-provide dito. Nag-usap po kami ni Pastor Jericho, parang sabi niya, lipat na tayo Manila kasi doon may mga kamag-anak tayo, just in case mahirapan tayo, may lalapitan tayo. Sabi ko, Dad, kung saan tayo pinadala ni Lord, si Lord magpo-provide. And to God be all the glory, walang lisensya, wala kaming motor, wala kaming source of income, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Again, hindi po dahil may namimigay ng ayuda. Sa tagal ng lockdown, isang beses lang po kami nabigyan ng ayuda. Akala siguro hindi kami tao. Kaya, napunta kami doon. Walang nagsabi, nabibigay mga kapitbahay natin. Tayo hindi. Sabi niya, ano ba tayo? Wala naman kaming kotse. Diba? Mukha lang kaming mayaman. Kasi nasa langit pa yung yaman namin, hindi pa naibababa eh. Pag binabay, medyo mabigat, kaya inuunti-unti lang ni Lord. Diba? Nung nabigyan kami, sabi ko nga, Lord, ikaw ba nagpo-provide? Mamaya may kakatok. Manok. Sabi niya, may nagpipibigay po manok. Tapos bigas. Katok lang sila ng katok. Kasi bukas naman ako ng bukas. Siyempre, katok ng bukas. Diba? Si Lord nag-provide. At di po ako nagpo-post sa Facebook na wala po kaming bigas. Hindi po ako nagtatawag na baka may bigas kayo dyan. Wala kasi kaming ayuda rito. Yung anak ko maguguto, wala akong papagatas. Pero hindi, God provide. Diba? Kakatok. Magugulat na lang ako, may nagsisend pa sa GCash ko eh. Diba? Grabe si Lord. Sabi ko nga, kaya pag si Lord, kung saan ka nilagay, si Lord magpro-provide. Di ba? Huwag kang matakot, hakbang lang na hakbang, sunod lang ng sunod. Kung saan ka nilagay, doon ka gagamitin. At si Lord magpo-provide. Katulad po ng ginawa ni Lord kay Abraham. Ayan, sa kanyang anak. Di ba? Nung ialay niya, si Lord din naman nag-provide eh. Bakit hindi niya papatayin yung anak niya doon sa bahay nila? Bakit kailangan niya pa pumunta sa bundok para patayin yung anak niya? At ialay sa Diyos. Bakit kaya? Kasi may purpose si Lord eh. At the same day, nakita ng Diyos na susunod si Abraham at hindi niya hinayaang kitilin Abraham yung anak niya kasi si Lord din nag-provide. Diba? Basahin po natin Genesis 22 verse 8. Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Nung kapatay niya, biglang mayroong lamb sa gilid na naiipit. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, wag mong patayin. Meron pala siyang ibibigay na ibang alay at hindi natuloy. Minsan natatakot tayo magbang, Lord, plano mo ba talaga to? Dito mo ba talaga ako dinala? Takot na takot tayo. Gagawin ko ba to, Lord? Pag ginawa ko to, wala akong pambayad sa katapusan, sa Judith. Diba? Pag si Lord ang may plano, si Lord magpo-provide. Sino sasama sa J-Camp? Ayun. Pasok. Si Lord magpo-provide. Sino dito na niya? Si Lord magpo-provide. Amen. Diba? Sabi, Lord, katapusan, bayaran yan, Judith. Camp o bill? Camp o bill? Hindi, Lord, si Lord magpo-provide. Maniwala po kayo. Sa ilang years kong nagka-camp, ako po'y walang trabaho. Meron akong business, paunti-unti lang. Kung nakikita nyo minsan, may dala akong eco bag. Yun po yung tindahan ko. Kung ano-ano lang po tinitinda ko. Kung ano lang maipush kong benta, brownies, kung ano lang yan. Napoprovide naman eh. Andito po ako sa harapan ninyo. Sasama na naman ako ng J-Camp. Huwag mong bigyan ng dahilan ang plano ni Lord sa'yo. Minsan nililimitahan natin yung kamay ng Diyos eh. Lord, hindi eh. Kasi pag kinumpute mo yan, negative talaga. Deficit, borrow 1, negative, borrow 2. Cannot be, Lord, cannot be. Diba? Pero hakbang lang, hakbang lang. Pagpa-register na kayo mamaya.
Hindi ba? Hakbang lang. Kasi si Lord magpo-provide, magugulat ka. By the time na camp, may kulang ka man, makikita mo may magpo-provide. Malay mo, mag-send sa'yo sa GCash. Biglang nag-post ng GCash number, oh. Baka naman, Ninong, huwag niyo na po paabuti ng Pasko. Di ba? No, God provide. Katulad din po, ito sa mga, kahit sa love life, kahit sa love life, si Lord pa rin ang magpo-provide. Katulad po nitong love story na ito. Ayan, nakita nyo, kanina to, nakataligod si Ninong, humarap na. At binigay si Elena. Oh, kalain mo, oh. Medyo kulot pa. Kulot ba si Elena ngayon? Kulot, di ba? Kulot si Jashel. Kulot si Elena, kulot, oh. Di ba? Kahit sa love life, si Lord ang magbibigay. Siyempre sa tamang panahon. Hindi naman binigay ni Lord si Eva paglabas ni Adan eh. Di ba? Hinayaan niya munang sumunod si Adan bago niya prinubide si Eva. Di ba? Sabi ni Lord kay Adan, pangalanan mo lahat nandito, hayop, sa himpapawid, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa puno. After nun, nakita ng Diyos na mag-isa si Adan. Oh, wag naman kayo lagi mag-isa dyan para kunyari may lalapit sa inyo. Mag-isa ako. Wala ba lalapit dyan? Oh, sa mga kabataan, wag gumistyle, gumigilid kayo dyan, ha? Wag ganon. Diba? Si Lord magpo-provide sa tamang panahon. Pag nakita ni Lord, sumunod ka sa plano na pinagagawa niya sa'yo, si Lord din magpo-provide. At ang pinrovide na kasama ni Adan, ay nakatuwang din naman niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya nandito ko eh. Kasi pag walang Eva, na binigay, wala tayo rito. Diba? Kaya si Lord alam niyang lahat. Kahit love life, siya magpo-provide. Huwag kang magmadali. Tingin ka na tingin, Lord, baka ito yung pinrovide mo sa akin, Lord. Oh, baka siya. Lord, dami mong pinrovide, O hindi, isa lang ipoprovide ni Lord sa love life, ha? Hindi yung, maganda yun, ha? Mukhang ito, Lord. Hindi, baka ito, Lord, mas maganda to. Hindi, ha? Si Lord magpo-provide. Pag provide ni Lord yan, maniwala kayong masama tuloy. Masaya ang pagsasama ninyo. Diba? Sabi nga sa Genesis 2, verse 18, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. At ang ipoprovide sa yung Lord, magiging katuwang mo, hindi kalaban mo. Pag yang pinili mo ay kalaban mo, hindi yan pinili ni Lord sa'yo. Pinilit mo lang. Pinilit. Kaya Lord, ito kasi maganda to eh. Tas sexy, 36, 24, 36. Bakit ito na to, Lord? Kala na-expired dyan. Ganyan din katawan ko nung dati. Ngayon, na lang eh. Coca-Cola in can na. 4 na anak eh. Diba? Hindi. Hindi yun. Si Lord magpo-provide. Pag naging katuwang mo, na binigay sa'yo ni Lord, magiging katuwang mo. Pag yan ay naging kalaban mo, hindi yan yun. Pinilit mo lang. Sabi mo, huwag kang mamilit. Ibabigay ni Lord. Parameter, number 4. 4 P's. Ito yung 4 P's. Pang-4, parameter. Basta tayo. 1 Corinthians 10 verse 23. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Pwede natin gawin ang lahat. Lumipat ka sa ibang lugar. Lumipat ka sa ibang, hindi ka naman nilagay ni Lord. Pwede mo naman gawin eh. Pero, hindi lahat beneficial. Wala kang magbe-benefit. Pero kung saan ka nilagay ni Lord, dun ka magbe-benefit. Di ba? Hindi, Lord, lilipat na lang ako kasi mas maganda dun. Mas malamig ang aircon. Dito medyo mainit. Dun na lang ako. Pero hindi. Hindi naman lahat ng maganda ay okay. Katulad ng sabi ko nga, hindi porket maraming gumagawa, ay ganun ka din. Iba ka sa katinanim ni Lord. Baka strawberry ka pala, tapos pupunta ka sa disyerto. Baka water lily ka pala, tapos nagpupunta ka sa lupa. Hindi. May kanya-kanya tayong tawag ng Panginoon sa atin. Hindi mo pwedeng porket ginagawa ng madami, lalo na po nasa last days. Very deceiving ang kaaway, na okay lang gawin natin to. Kunti lang sila, gawin natin to. Katulad ng mga nasa TikTok, yan. Mga TikTok, dahil maraming likes, makikigaya tayo. Hindi. It's not beneficial. Pwede mong gawin, oo, pero hindi yan beneficial. Hindi ka dyan nilagay ni Lord. Kasi hindi mo siya maluluwalhati dyan. Pwede mo naman gamitin ng TikTok, mag-share ng Word of God. Diba? Pwede mo siyang gamitin, doon mo siya maluluwalhati. At ang sabi pa dito, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Ang mali ay mali. At ang tama ay tama. Pag ginawa mo ang mali, may tama ka. Ayan. Sabi mo sa tabi mo, may tama ka ba?
Oh, alam mo ang tama at mali. Sino dito ang 5 years old, pababa? Oh, wala. Si Jansen kasi 5 eh. Buti di nagtaas yung anak ko. 5 years old, pababa? Wala. So alam po natin ang tama at mali. Kung saan mo nawalhati si Lord, hindi na tayo babase na tama ba magsinungaling o mali. Mali na yun eh. Hindi ka na 5 years old. Hindi mo natuturo, that's bad. That's bad. Bawal mo itusok yung kamay mo sa saksakan, makukuryente ka. May gumagawa ba dito nun? Try ko nga. Diba? Hindi. Alam na natin ang tama at mali. Dapat na doon na tayo sa pagpili ng tama at pinakatama. Sabi mo sa tabi mo, pinakatama. At ito po, ang last ay ang protection. Pag alam mo saan ka nilagay ni Lord, saan ka tinawag, mayroon kang protection sa Diyos. Amen. Diba? Sabi nga po dito, God protects those who are in His purpose. Ngayon, pag hindi mo nilalakaran sa kanilagay ni Lord at hindi mo ginawa yung purpose sa'yo ng Diyos, eto yon, may protection ka sa Diyos ha. 2 Peter 2 verse 9, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Marami sa atin naman nakaranas ng pagsubok. Wala pong exempted dyan. Lahat tayo sinubok. Pero tayo ay prinoteksyonan ng Diyos. Sino dito inubo nung kasagsagan ng COVID? Hanggang ngayon may ubo. Diba? Sino dito yung nilagnat na walan ng panlasa? Lord, walan ako ng panlasa. Baka ano na to, COVID na to. Pero prinoteksyonan tayo ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa yan. Baka biglang mga may zombie pala rito buhay pa naman, buhay pa. Diba? Buhay pa. Pinoteksyonan tayo ni Lord. Dumaan ka man sa pagsubok, alam mo na doon ang pag-iingat sa'yo ng Diyos. Munti ka ng masagasaan na buhay ka pa. Munti ka ng masaksak, lalo na ngayon, eleksyon. Yung mga tumatakbo ng SK at kagawad, may nabalitaan akong may patayan. Di ba? Pero pinoteksyonan ka ng Diyos. Hindi ka napasama ka sa riot, pero hindi ka namatay, hindi ka napasama sa gulo. Pinoteksyonan ka ng Diyos. Kasi may purpose ka sa Diyos eh. May purpose ka sa Diyos at may gagawin ka. Sabi nga dito, sa Psalms 91 verse 11, for He will order His angel to protect you wherever you go. Kahit saan ka daw pumunta, puproteksyonan ka ng Diyos. Ganun siya, ganun kanya kamahal kasi may purpose ka sa Kanya. Biro mo, magpapadala ng anghel sa'yo para proteksyonan ka. May nagtanong sa akin yan, paano po mo akong demonyito, papadala ng anghel? Papadala pa rin si Lord sa'yo. Kasi kahit pa yung ganyan yung mukha natin, iba pa rin ang purpose ni Lord sa atin. May purpose sa ating lahat ang Diyos. Diba? Sabi mo sa may purpose sa'yo si Lord. Kaya buhay ka pa ngayon. At nandito ka. May pagtawag sa iyo ang Diyos. And this is may be the last verse. At matatapos. Sabi ko sa inyo, mabilis lang ako. Sabi po dito, sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Minsan, Lord, di ba katulad po sabi ko, plant with a purpose, may purpose tayo eh. Kung saan tayo tinanim, may purpose tayo. Minsan, Lord, dito mo ba talaga ako, hirap na hirap ako? Alam niyo po, bilang isang halaman, pag bikay tinanim na binhi, hindi ka naman agad malaking puno. May dadaanan kang bagyo, may dadaanan kang matinding init ng araw, may dadaanan kang baha, may dadaanan kang tagtuyot. Pero pag saan ka nilagay ni Lord, tulad po ng main verse natin, anumang gawin niya, sabi, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Pag subukin ka man ng Panginoon at ang plano ng Lord ang nanalig sa'yo, anumang gawin mo, basta nasa purpose ka ng Diyos, magtatagumpay ka. Subukin ka man na para bang wala na akong tatakbuhan, Lord, ikaw na lang. Makikita mo magtatagumpay ka. Malalagpasan mo yung problema. Huwag natin problemahin yung problema. Problema yan eh. Hakbang lang. Kasama mo si Lord. Amen ba? Amen. Nga yan. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka kay Lord. Iba-iba man po tayo, pero lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa dakilang plano niya sa atin. Amen. So ngayong umaga, okay lang po ba tayo tumayo? At matapos po ako sa isang panalangin kasi gusto ko po ipag-pray ang bawat isa. Alam ko may kanya-kanya tayong tawag sa Diyos eh. May kanya katulad po nung sabi ko kanina, hindi po ako parang song leader kahit gustuhin ko. Tinawag po ako para mangaral, para sa finance,
para maging mabuting asawa ng aking asawa at mabuting nanay ng aking mga anak, may kanya-kanya tayong tawag eh. Pero lahat tayo tinawag para maluwalhati si Lord sa buhay natin. Kung nanay ka man, maluwalhati mo si Lord. Kung tatay man ka man, maluwalhati mo si Lord. Kung ikaw ay anak, maluwalhati mo si Lord sa buhay mo. Amen. So ngayong gabi, let's all pray. Yuko po tayong lahat at ako po yung mananalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa araw na to, Panginoon, na minsan pa kami kinatagpo mo. Lord, ang bawat isang naririto, may kanya-kanya kaming pagtawag sa iyo. May kanya-kanya kang plano sa bawat isa. Lord, hindi kami pare-pareho ng anumang talento, Panginoon. Pero alam namin, Lord, may iisa kaming puso. Walang iba kundi maluwalhati ka. Lord, kung anumang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, ito may pagsubok, Lord. Pero nasa tamang purpose sila sa iyo. Samahan mo silang lagi, Panginoon. Proteksyonan mo sila. Tulad ng sabi mo, magpapadala ka ng anghel para kami proteksyonan. At anumang gawin namin, kami magtatagumpay. Subukin man kami ng panahon, Lord, alam namin nandyan at nakaalalay. Salamat sa iyong kamay, sa iyong pag-ibig na patuloy mong pinararamdam sa bawat isa. Lord, gamitin mo kami sa dakilang pagtawag mo sa amin. Walang iba kundi maluwalhati ka sa buhay namin. Kaya Lord, sa pagsunod namin sa iyo, samahan mo kami, i-anoint mo kami. Sa tuwing kami nakakaramdam ng kahinaan, Lord, ikaw ang maging kalakasan namin. Sa tuwing kami may katanungan, sa anumang pagtawag mo sa amin, ikaw maging kasagutan. Anumang pangihina, Lord, na nilalagay ng kaaway sa amin, Lord, ikaw ang aming maging kalakasan. Kaya Lord, sa araw na to, sa umagang ito, Lord, dito mo kami nilagay. Saan mo kami tinawag, kung saan ka namin naririnig at saan ka namin nakakausap. Gamitin mo kami mightily sa iyong kingdom upang lalo kang makilala, hindi lamang dito sa lugarang ito, kundi sa iba-ibang lugar. At wala kami ibang ipagsisigawan, kundi ikaw, Panginoong Hesus, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa iyong salita at maging kalakasan ito ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen.